approaching na tayo. Ayan yung island. Malaki naman ang Venice, pero yung focus is yung island na yan. Tsaka yung Murano, tsaka Burano. Yun yung madalas puntahan ng mga turista. Kaya, ready na ba kayong makita ang syudad na laging ginagaya pero hindi makopya? Eh, bakit laging ginagaya? Kasi, di ba, sa Macau, sa Manila, sa Vegas, puro may mga The Venice na mga hotel. So, ito yung inspiration nila. Yung mga kanal, gondolas, yan. Tsaka yung mga architecture dito sa Venice. Makikita natin yan today. Let's go! Kung kilala nyo si Rick Steves, maganda i-download nyo yung kanyang app. No? Kasi, kapag nandito ka, at ayaw mong sumakay halimbawa ng gondola, pwede ka sumakay ng Vaporetto. Actually, mas mura nga yun eh. Vaporetto 1. Kasi yung Vaporetto 1, Vaporetto 2. Yung Vaporetto para siyang yung public boat na transfer. Yung nasasakyan natin, iikot yon sa Grand Canal. Tapos, ang stop na bababa natin ay doon na sa Piazza San Marco. Yung pinaka-sentro na ng mga turista dito na pinupuntahan. Kaya, samahan nyo na ako. Bibili muna tayo dito ng ticket. Dito sa Ferrovia. So, dahil medyo mahaba ang pila doon sa mga ticket cashier, dito na ako dumiretso sa ticket machine. Ang binili ko yung ordinary na water bus ticket. Hindi yung Aerobus. Kasi sasakyan natin yung Vaporetto 1. Papunta doon, yung Vaporetto 1, 9.50 ang isa, €9.50. Tapos pabalik, lalakarin na lang namin. Ito na siya. Hintayin ko lang yung sukli. Ito na yung tickets. Ito pala yung sukli natin. Tapos, meron pang barya. Pakita ko sa inyo yung binili kong ticket. Ito siya, 3. So, inilagay ko lang dito English. Tapos, buy your ticket. Confirm. Ito siya, waterborne service. Tapos, itong ordinary water service. Kasi one way lang naman. Pabalik, lalakarin na lang. Tapos, nagbayad ako cash. Ayan, €9.50 siya. So, bayad ka ng cash, dun may papasok. Susuklian ka niya. Tapos, dito lalabas yung ticket. Cancel na natin. So, nawala ang timpahinga ang aking mga turista. Ayun sila. Nakasakay na rin tayo sa wakas. Kailangan natin maging matibay sa paghawak ng ating camera kung dayari tayo dito. Nandito ako sa edge ng boat. Yan. So, diretso kayo dyan pag nalaglag kayo. Rialto stop. Ito yung area ng commercial district nila noong araw. Dito yung commercial district. Tapos sa San Marco, nandun naman yung religious district. Ito ang Rialto. Tapos, approaching tayo doon sa Rialto Bridge. Ito yung pinaka-kinukuha ng madalas dito ng picture sa mga turista. Ito rin yung ginagaya kadalasan sa iba't ibang lugar. Kasi ito yung pinaka-center of commerce nila natin. So, ayan ang Rialto Bridge. We are now crossing the Rialto Bridge. Ito yung colorful dock. Yan yung colorful dock dito. Pupuntahan din natin yan mamaya. Ayan. So, ayan, yung ang ganda parang market no, pero puro mga restaurant na to.
Nagagandahan ba kayo sa ating sightseeing? Baka malaglag kayo ha. Masasabi ko lang, ang Grand Canal dito, grand talaga kasi ang laki niya, no? Hindi siya gaya doon sa mga, syempre, nire-replicate na lang. Syempre, hindi na pwedeng magawa ng ganito kalaki. Pero pag nandito ka, matutuwa ka kasi Grand Canal, grand talaga siya. Nakakatuwa. Lapit na tayo sa San Marco. Doon tayo bababa. O ayan, wrong number na naman. Kamukha lang pala yun. Hindi pala yun ang Piazza San Marco. Ito pala nasa kabilang side. Lumipat tayo dito sa kabilang side. Yan. So, dyan tayo bababa. So, kung from doon, nasa left side siya. Kaya, bababa na tayo dito. Ayan. Ayan yung Doge's Palace. Tsaka yung San Marco. Ito naman nasa likod ko, yung white na yan, na nakikita nyo dyan. Ang sabi dito, yan yung Doge's Palace, D-O-G-E-S, or the wedding cake, the tablecloth, the pink house. Yun yung mga tawag sa kanya. Ano pala to? Home for the Venetian ruler. No, ang tawag sa Venetian ruler ay Doge? Hindi ko alam kung Doge o tama ba to? Or Duke. So, 4 centuries from about 1150 to 1550, this was the most powerful half-acre in Europe. So, ito pala yung pinaka-sentro talaga. Pero ang ganda niya, oh. Yung mga details ng architecture niya. Diba? Ang Venice pala, nung 1450, 180,000 citizens na mas marami pa ang citizen, tao nila dito kaysa sa London. Kaya sentrong-sentro pala ito ng commerce noon. Kapag picture-picture na tayo dito sa Piazza San Marco, Doge's Palace, Basilica, Clock Tower. Dadaan tayo dito sa napakaraming tao at lalakad papunta ng, saan nga tayo pupunta? Sa Rialto. Tapos from there, pabalik na dun sa Santa Lucia. Ganda dito sa Square, oh. Nandito sa likod ko yung Clock Tower. Nandito sa kanan ko yung St. Mark's Basilica. Dito tayo sa harap na to. Papasok. Diyan. Wow! So, sa mga streets na tayo, dadaan. Papunta ng Rialto. Kita mo, ang kikipot ng mga daan, ano? Yan. Ang ganda ng, dito, ang ganda ng ambience. Parang nasa, ka, sa movie. Maraming mga kainan. So, ito yung mga Murano glass. Murano in Venice. Kasi yung sa island dito, yung Murano Island, pinupuntahan yun. Doon gumagawa ng mga glass, yung binublow nila yung mga glass. May nakita kami dito, Filipino restaurant. Kasi may Philippine flag siya yun. Ano kayong pagkain? Hello po. Welcome to my vlog. Forget to like and share. Kusina Italiana. Ano to? Restaurant Kusina Italiana. Italiano ba yan? Uso pala dito yung mga mask. Ano, mga mask. Kasi nagma-Mardi Gras din sila dito. Mga mask party. Pag naglalakad ka, may mga signs ka naman na makikita kagaya nito. Per Rialto. Ayun yung papunta ng Rialto daw. Yun din, per Rialto din. Sundan mo lang yung daan. Yan, stop muna tayo dito sa souvenir store. Bili lang ako ng t-shirt. Ang daming mask. Ang cute ng mga ganyang bridge. Ayan. Doon ang papunta ng Rialto. Rialto. Pero ang daming shopping dito.
Maubos ang araw mo dito kaka-window shopping. May mga areas dito na parang feeling ko nasa Israel ako. Kasi sobrang kikipot ng daan. Tapos, pero at least yung nilalakaran niya, hindi na siya cobblestone. Parang mga bagong ano na to, bagong stones sa itong nilagay nila. Yan. Dahil sobrang luma talaga ng mga building sa paligid. Tapos sa baba, puro shops. May Foot Locker pa nga. Ano? Ang cute. Kasi dapat red yan, di ba? Pang turista talaga tong Venice. Pag gusto nyo ng merienda, masarap yan yung cannoli. Parang local, ano nila yun dito, tinapay. May palaman sa loob. Sarap. Kaya lang medyo matamis. Kaya pass muna tayo. Lusundan pa rin namin yung daan. Talagay naman natasay ng Perial. May currency exchange dyan. Tapos mga international brands, American Pandora, Swarovski Champion, United Colors. Sarap maglakad ngayon kasi cloudy. Kaya lang mahirap magpicture kasi nga walang araw. Yung Foot Locker, di ba, hindi siya kulay red. Yung Starbucks dito, ganun din. Hindi siya, hindi siya yung matingkad na kulay. Para sinusundan niya yung design. Ito may market. Pagpapunta sa mga tourist site like itong Rialto, lagi marami nagtitinda ng souvenir. So, paakit na tayo. Daming tao dito sa Rialto Bridge. Wow! Stop over tayo dito sa restaurante Cafe Saraceno. Dito to sa tabi lang ng Rialto. Ayan yung mga famous blue ducks dyan. Kasi yan yung Rialto sa likod. Pag dito sa mga ganito, medyo mahal siya ang price. Kasi syempre nasa touristy area ka, diba? Kasi lahat gusto dito mag-people watching, enjoy mo yung ambience, yung view ng Rialto. Pero pagka sa mga loob, yung mga sa iskinita ng mga restaurant, mas mura doon. Siguro hindi ganun ka-authentic kasi syempre nagkikater sila more on tourist. Pero okay na rin. At least dito niluto sa Venice yung pagkain. Hopefully masarap naman. Sabi ng mga katabi namin, masarap naman doon in-order nila. Kaya gagayahin namin yung kanila in-order linguine with lobster. Tapos nag-order din kami ng spaghetti with local seafood tsaka calamari. So yun ang lunch natin. Oras na 2:30, dapat mga 3:30 nasa na kami. Nasa train na kami. Kasi 13, 14, 15, 4 p.m. yung 3:57 yung train departure. So ito na tayo. May libre silang tinapay. Dito na ang ating food. Calamari, tsaka shrimp. Ito lobster, spaghetti, linguine, lobster, tapos seafood, spaghetti. Panalo talaga ang pasta dito sa Italy. Ang sarap. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nilang touristy na hindi masarap. Pero dito sa Cafe Saraceno, ang sarap. Yung lobster, yung sauce. Kaya lang konti yung serving ng lobster for 35 euro. Parang konti talaga. Parang kalahati lang din. Tapos yung claw. Pero magubusog ka naman. Tapos yung calamari nila, ang sarap. Kain tayo. Ito talaga yung legit na calamari. Nilagi ko yung nahanap sa natin. Bill reveal. Nakakaloka. Ang mahal pala. Inabot kami ng 113 euro kasi meron palang cover charge to. Dahil tatlo kami, parang may 3 euro per person. So yung 9 nakalagay doon ko per tat. Ano para saan? Sabi niya sa cover daw. Sabi ko, baka cover charge sa table kasi nandito kami sa labas kumain. Ewan ko pag sa loob kung may ganun charge. Tapos may 12% service charge pa. Mahal talaga siya pagka dito ko sa malapit sa Rialto kasi nga tourist spot siya. Kung gusto mo makatipid sa looban ka kasi yung calamari doon kayo na tinignan ko wala pa 9 euro para 8.50 lang. Dito
25 yung calamari nila. Pero may gambas naman, may shrimp. Ewan ko lang, hindi ko pa na-try kumain sa mga looban kasi pag pupunta kami dito, madalas dito kami for the ambience ka. So, doble presyo for the ambience. Kaya kung gusto mo, dito ka na lang, kapit-kapit ka na lang siguro dito pag mga coffee time para medyo makatipid-tipid para lang makatch mo yung ambience. Sa loob ka na lang kumain. Kasi ang mahal. Pero, masarap naman talaga. Sulit naman din. Okay na rin ako dun sa binayaran. Kasi nabusog naman kami, marami naman yung serving nila at masarap. Kaya babalik na kami, meron lang kaming 50 minutes to walk and catch the train. Siguro mga 30 minutes from here kung fast walker ka, papunta sa Santa Lucia. So, goodbye Rialto, goodbye Venice. Yung bago mata, after pala ng meal, nagbibigay sila nung meloncello. Pero meron ding limoncello. Pero yung binigay meloncello, yung ganun pala, may alak pala yun. Yung ganung, tinikman ko lang konti. Parang malalasing kayo, parang may vodka na hindi mo maintindihan. Ngayon, nagmamadali na kaming maglakad. Ito, dahil mga kainan siya, no? Pabalik na tayo ng station. Muulan, so cover pala tayo. Buti, huminto. Kanina umulan nung nandun kami, nakaupo kami doon. Ang ganda talaga. Tingnan mo naman yan. Diba? Tingnan mo naman yan. Ang ganda. Hindi, yung sukulay kinuha ko. Tayo. Ang ganda na itong mga dinadaanan natin. Nadaan. Yan. From here to the station, sabi sa Google Maps, mga 20 minutes pa. Ayan. Nakaalalay sa akin ng Google Maps. Titignan ko yung daan natin. Buti na may signal dito. Malakas naman. Ang ginagamit ko palang SIM ay Aeralo. Aeralo SIM. Kaliwa daw tayo sa Del Campanile. Nanda lang kasi medyo madulas yung daan. Medyo mahirap lang yung daan dito. Kaya nagmamaps talaga ako kasi para na iskinita talaga. Monday ngayon, kaya may mga maraming mga restaurant na wala masyadong kumakain. Kagaya nung nandun sa likod ko. Tsaka itong nandito sa may harap. Medyo nasa inner part na kasi ito eh. Ano, masyadong kumakain. Ang sentro ng mga tao talaga nandun sa Rialto tsaka sa Piazza San Marco. Kaya pati yung mga nagtitinda ng souvenir nandun din sila lahat. Alam mo, nakakalungkot. Kasi dati, hindi naman ganito marami vandalism dito. Ngayon, ang dami ng vandalism. Kahit saan ka magpunta. Pero maganda pa rin, ulo ko. Diba? Wow! Ayan, no? Alla Ferrovia. May mga makikita ka rin na gano'n yung mga signs. Halimbawa yun, Alla Ferrovia. Yung Ferrovia kasi yung train station siguro ibig sabihin nun. Kasi yung sa Milano, FS ang nakalagay sa kanila eh. Parang Ferrovia something. So siguro train station yun. Train. Nakakaloka itong mga dinadaanan namin kay Google Maps. Kasi wala kang masyadong tao ngayong Monday. Para ka nasa Harry Potter na naman. Wala masyado kasi yung tao, baby, Monday kasi. Kaya kung gusto mo picture-picture mo. Yan. Dahil lang mamadali kami, yung team pahinga ay hindi makapahinga sa ngayon. Pero maganda naman ang mga sites. Tsaka dito sa area na to, wala masyadong tao, di ba? You know, ganda. Ang mga signs din nila nakadikit sa pader, nakapintura. Doon tayo papasok sa Kalye Gansato.
Where is the Vensado? Ayan, social. Ano din, Holy. Calle del Cristo. Tatawid tayo doon. Ayan, nagsimula na umulan. Sabi sa weather kasi 4 o'clock uulan na. 3:40 na. Maambon-ambon na. Malapit naman na tayo, mga half a kilometer na lang. Ayan, 350 meters na lang. Para punta sa station. Kaya actually, walkable naman talaga siya from station papunta dun sa mga tourist spots like Rialto tsaka San Marco. Kaya lang, iba pa rin pag sumakay ka sa Vaporetto kasi iba yung view na makikita mo, maganda. After 30 minutes of walking, nakarating din tayo dito sa bridge. At pagtawid natin, ayan na ang station. Yan, oh. Diba? Diyan tayo sumakay kanina. Diyan sa Vaporetto na yan. Ayan yung station. So, ayan. Umuulan na at lowbat na ako. Tatapusin na natin dito ang vlog. It's a good day to run around. Para kaming tumakbo kasi nagmamadali na. To run around here in Venice. Make sure to allot siguro kung medyo gusto mo ma-enjoy mo yung place, mga 4 to 6 hours. Kasi just getting to the Plaza Piazza San Marco, ito take you around 1 hour, 1.5 depende kung gaano kadami yung tao sa Vaporetto. Or syempre kung may pera ka, mag-water taxi ka. Pero iba pa rin ang view sa Vaporetto. And then kung may mga gusto kang gawin doon, like gondola ride, so mga 6 hours siguro. Ganun. Kami kasi dumating ng 12, ang train back namin ay 4. So parang mga 2 hours lang kami nagstay doon. Yung dalawang 1 hour, inalat na yun sa paglalakad tsaka pagsakay-sakay. Hiningal ako. Andito na kami. Abutin namin yung train namin. Please like and subscribe. Sana na-enjoy nyo ang Venice with me. I'll see you on the next one. Bye!